Kasi yung mga inosente po, lalo po meron po tayong mga kababayang OFW na nagtatrabaho po sa mga lugar na yan. Sana po nasa ligtas silang kalagayan, no? At isang magandang araw po sa inyong lahat. Pasensya na po kayo at ngayon lang ulit tayo dahil na-busy po tayo. Meron po tayong importanteng inaasikaso. Pero eto na po, gagawin na ulit tayo ng reaction video. Mula po ito kay Kian Tots. Ang title po nito, Israel rumesbak na sa Iran. Top Military Advisor Paktay. Nako. Supreme Leader ng Iran nagtatago na. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ni Kian Tots, nasa description po ang link na kanyang video. At syempre wag nyo rin sana kalilimutan na mag-subscribe sa aking channel para ma-update ka kapag naglalabas tayo ng gantong reaction video. Simulan na natin to. Let's do this. Breaking news mga kabayan, Israel nagsimula ng gumanti sa Iran. Isang top military advisor ng Iranian army napatay sa isang Israeli airstrike sa Syria. Supreme leader ng Iran nagtatago na nga ba dahil sa sobrang takot? Malaki kasi ang posibilidad na siya na nga ang susunod na itutumba ng Israel. Kasi nag-fail kasi yung pag-atake nila sa di ba, sa Israel dahil unang-una merong Iron Dome ang Israel at na-counter nga lahat ng kanilang missile na pinalipad papuntang Israel, no? Na-counter ng US at ng Israel yon. At syempre, lintik lang ang walang ganti, talagang gaganti talaga ang Israel. Ito na nga. Ito na po yung talagang pagganti nila. Iron Dome Air Defense System pumalpak nga ba sa kasagsagan ng pag-atake ng Iran sa Israel? Samantala, itinatago nga ba ng Tel Aviv ang katotohanan hinggil sa tunay na pinsala na idinulot ng missile attack ng kanilang mortal na kaaway? At heto pa, ang Iran at Hamas magsasanib na nga ba ng pwersa para muling umatake sa bansang Israel? Nako. Ako po si Roy Zen, welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Tila hindi na nga nag-aaksaya pa ng oras ang bansang Iran. Ayon sa report, agad na nakipagkita si Iranian President Masoud Pezeshkian kay Hamas Deputy Chief Khalil Al-Hayya noong October 3, 2024. Nako, sanib puwersa na sila. Sa Doha, Qatar. Ito ay ilang araw lamang matapos ang paglulunsad nila ng ballistic missile attack sa bansang Israel. Si Al-Hayya ang itinuturing ngayon bilang second in command ng Hamas organization kasunod lamang ni Yahya Sinwar. Sinabi pa nga ng Iranian President na handa raw silang magsagawa ng malawakan at mas matinding pag-atake sa bansang Israel. Pero hindi raw ito nangangahulugan na gusto raw nilang makipagdigmaan sa bansang ito. Grabe, no? Meron bang ganun? Gagawa ka ng pag-atake ganyan tapos ayaw mo ng digmaan. Napakalaking kalokohan no? Ewan ko ba rito sa Iran. Sa pagpupulong nga na ito ay agad na nagbigay ng matinding banta ang Iran sa Amerika at iba pang western country na kaalyado ng Israel. Nako, do not poke the bear. Kayo pa yung nagbabanta sa Amerika. No, 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 no. Nanawagan din sila sa ibang mga bansa sa Asia na sumanib na raw ito sa kanila sa pakikipaglaban sa tinatawag nilang Zionist regime. Siyempre yung China nandiyan na yan. To the rescue. Alam niyo na, talagang dyan kakampihan China sa Iran. Dagdag pa nga ni Pezeshkian, kung hindi raw ititigil ng Zionist regime ang kanilang mga krimen ay mapipilitan silang gamitan na mas marahas at mas mapusok pa ng mga aksyon ang kanilang kalaban. Nako, wag yun ang balakin. Alam niyo na yung nag-aantay sa inyong kinabukasan. Sa kasalukuyan nga ay mas lalo pang tumataas ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansang ito at marami nga natatakot sa posibleng pagkakaroon ng mas malawakan pang digmaan sa buong rehiyon ng gitnang silangan. Well, wala naman talagang may gusto ng kaguluhan ganyan, di ba? Mulat sa pool pa nga, di ba nasabi na nga natin na bakit nga kaya na dyan sa Middle East ay mulat sa pool ay hindi po natitigil ang digmaan. Sila lang po totoong nakakaalam niyan dahil hindi po tayo yung talagang nandiyan sa lugar na yan. Pero ang wish lang po natin talaga kapayapaan. Dahil wala po talagang totoong panalo dyan. Sa pagkikitang ito ng Iranian President at ng Hamas Deputy Chief, tila bumubuo na nga sila ng mga plano upang sanib puwersa na ngang magsagawa ng mga panibagong pag-atake sa bansang Israel dahil daw sa pamamaslang nito kay Hamas leader Ismail Haniyeh at Hezbollah leader Hassan Nasrallah.
Bilang ganti naman ng Israel ay mas lalo pa nga nitong pinaiigting ang pag-atake sa mga grupong kaalyado ng Iran, partikular na sa Lebanon. Ito nga ang grupo ng Hezbollah. Ito talagang masasabi nating bansa na hindi rin marunong magbiro. Itong Israel. Noon pa talagang batak na yan sa ganyang kalagayan at talagang hindi pwedeng hindi po malagyan. Agad na nagpadala ng mas maraming mga sundalo ang Israel Defense Forces o IDF sa border ng Lebanon. Kasunod nito ay ang pangako nga ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na isusunod na nga nila ang retaliation o ang pag-iiganti sa missile attack na isinagawa ng Iran sa Israel noong October 1. Nagsagawa rin ng mga pag-atake ang IDF sa Damascus, Syria kung saan isang Iranian military advisor ang nagawa nga nilang itumba sa pamamagitan ng mga airstrike. Napatay nga sa isang Israeli airstrike sa bayan ng Mazeh, malapit sa Damascus, Syria, si Majid Diwani na isang kilalang military advisor para sa Iran's Islamic Revolutionary Guards Corps o IRGC. Isa si Diwani sa tatlong nasawi sa pag-ataking ito ng Israel base yan sa report ng Syrian state media. Hindi pa nga nagbibigay ng komento ang Israel hinggil nga sa insidenteng ito sa Syria, pero alam naman natin na ilang beses nang binigyang diin ng Israeli government na hindi nila hahayaang magpalawak pa ng kanilang presensya ang bansang Iran sa buong rehiyon ng Gitnang Silangan. Ayun na nga, sana ito yung sa atin no? Wala nga tayong sa ganyang kalagayan, ganyang gulo. Kasi yung mga inosente po, lalo po meron po tayong mga kababayang OFW na nagtatrabaho po sa mga lugar na yan. Sana po nasa ligtas silang kalagayan, no? At sana ma-resolve ba to dahil unang-una, kahit sabihin natin malayo po sa atin yan, pwede po tayong maapektuhan yan. Una-una, kung tayo ay kaalyado natin ng Israel, hindi po pwedeng hindi po tutulong ang Pilipinas. Pag lumala po yan, alam niyo na pwede mangyari, damay-damay na po yan kahit na po malayo po sila sa atin. Ang Tehran ay isang malapit na kaalyado ni Syrian President Bashar al-Assad. Bilang tulong nga ay nagpapadala ng mga opisyales ang Iran sa Syria para magsagawa ng mga military trainings and consultation para sa Syrian troops. Samantala, matapos naman ang pagkakapaslang kay Hamas leader Ismail Haniyeh at Hezbollah chief Hassan Nasrallah, tila inabot na nga ng takot ang supreme leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei. Matapos ngang kumpirmahin ng Hezbollah na napatay sa isang Israeli airstrike ang kanilang top leader, agad na hinigpitan ng Iran ang security ni Khamenei at naiulat nga na inilipat agad ito sa isang safe location. Kumbaga nagpanik sila kasi hindi po biro yung dami ng nawala sa party nila. Siyempre, poprotektahan na nila yung kanilang leader na yan. Ayon sa mga opisyales ng Iran, nagkaroon pa nga ng isang emergency meeting ang National Security Council at napagkasunduan na mas bigyang prioridad ang kaligtasan ng kanilang supreme leader. Ayon sa report ng Reuters, nakikipag-ugnayan na ngayon ang Iran sa Hezbollah at sa iba pang mga proxy nito sa Middle East upang pag-aralan ang mga susunod pa nga ng mga hakbangin matapos ang isinagawang missile barrage ng Iran laban sa Israel. Wala, kapit sa patalim na sila hindi nila kaya. Actually, hindi nila kaya talagang Israel. Tapos syempre, binabakiran pa ng pinakamalakas sa buong mundo, syempre yung Amerika. Kaya ito na talaga. Masasabi nating lumalala talaga ang kaguluhan. Ang pagkasawi ni Nasrallah ay isang malaking dagok para sa Iran dahil nawala na nga ang isang maimpluwensyang kaalyado na siyang bumuo sa grupo ng Hezbollah at naging tulay naman para magkaroon ng alyansa ng mga militanteng grupo na sinusuportahan ng Iranian government. Yun parang nakakatawa yung ganong Siyempre gobyerno dapat against ka ron sa mga militanteng grupo, pero sila nagtatandem na sila para lang matalo ang Israel. Grabe, no? Marami naman ang mga lumalabas ng mga espekulasyon na itinatago di umano ng Israel ang katotohanan tungkol sa mga pinsalang tinamo ng kanilang bansa mula sa pag-atake ng Iran kamakailan lamang. Pinagbawalan daw ng Israel ang media na mag-report tungkol sa mga military sites na di umano'y nagtamo ng malawakang pinsala sa naganap na missile strikes. Well, actually, parang yun sa atin, di ba?
mas maganda talaga yung news blackout. Kasi kung lahat i-broadcast mo, kahit mapa-negative ba yan o positive, lalo't may ganyang labanan, no? Hindi po maganda ang magiging resulta niyan sa mata ng tao o sa mismong kalabang bansa mo. Kasi strategically, magagawa ka na nila ng diskarte. Pwede ka nilang ma-infiltrate dahil nga, binobroadcast mo lahat ng nangyayari. Kaya yung ginagawa din natin, no, sa part po ng ating PCG sa atin dyan sa West Philippines, tama lang din po yun na wag pong i-broadcast o wag pong i-public ang mga plano natin. Ganun po dapat ang pinakamagandang gawin para mangangapa ang kalaban sa mga gagawin nilang susunod. Kasi pag alam nila yan, syempre ka-counter na nila agad yun. No? Common sense po yan. Ang censorship na ito ay agad daw na iniutos ng makarating sa Israeli government ang mga report tungkol sa mga damage na tinamo ng ilang Israeli airbase. Actually, matalinong galawan po yung ganyan. Tama po yan. Isa nga dito ang Nevatim Air Base kung saan nakapwesto ang mga F-35 fighter jets ng United States base sa mga unverified reports kasama sa mga napinsala ang ilang mga fighter aircraft na ito. Ayon pa sa report ng Wall Street Journal, may ilan-ilan din mga Iranian ballistic missiles ang bumagsak pa malapit sa mga nuclear facilities ng Israel na malapit naman sa Dead Sea. Ilang video footage pa nga ang lumabas na nagpapakita ng pagbagsak ng mga missile ng Iran sa lupain ng Israel at hindi na nga ito kinayang i-intercept pa ng Iron Dome. Bukod dito, kiniklaim din ng Iran na tinamaan ng kanilang mga missiles ang halos 90% ng kanilang target sa loob mismo ng Israel at may tuturing daw nila itong malaking tagumpay para sa IRGC. Grabe nga, no, nag-celebrate talaga sila no? Talong-talong talaga sila celebrate pero hindi nila alam yung kahaharapin nila ng rest back talaga ng Israel. Siyempre kasama na dyan yung matitinding kaalyado ng Israel. Kaya ewan ko na lang kung saan pupunta tong eksenang to talaga. Kinumpirma naman ni IDF Chief Herzi Halevi na base sa initial assessment ng IDF, nagkaroon ng mga minor damages sa ilang mga Israeli facilities dahil na rin sa pag-atake ng Iran. Gayunpaman, hindi na nga idinitalye pa ng Israel kung gaano nga ba kalaki ang naging pinsala. Tumanggi ring magbigay ng karagdagang impormasyon ng IDF na pwede raw maging dahilan para sa pagyayabang ng Iran sa mga susunod na araw. Binigyang din naman ng pamunuan ng IDF na katulong ang United States ay nagawa nilang ma-intercept ang mga missile ng kalaban. Inacknowledge din ng IDF na mayroong mga pinsalang tinamo ang ilan sa kanilang mga military bases, subalit hindi raw ito sapat para hindi makapagsagawa ng paghihiganti ang Israel sa Iran sa mga susunod na araw. Well, syempre alam nyo na, kaalyado ng Amerika ang Israel. Maaaring totoo yun na na-counter nila lahat ng mga nilaunch ng ng Iran, di ba? Kasi capable sila at natunugan kasi talaga nila yan ng napagplanuhan na yan ng Israel at ng Amerika. Kaya nakabuo sila ng matinding plano at strategically na-counter talaga po nila yan, yung mga ginawa na yan ng Iran. Sa ngayon nga ay pinaplano ng Israel na tirahin o targetin ang mga nuclear facilities, mga oil field kabilang ang mga oil production facilities ng Iran bilang response sa ballistic missile attack ng Iran upang mabigyan ito ng leksyon. Bukod pa rito, malaki rin ang posibilidad na tatargetin ng Israeli airstrike ang mga air defense system ng Iran at maging ang pagpatay nga sa mga senior officials ng bansang ito, kabilang na ang kanilang supreme leader na sa kasalukuyan nga ay nagtatago pa rin. Actually, di ba, yung real talk, yung sa napakinggan natin, napanood natin na to, no? Ang Iran ang naaalog talaga dito sa issue na to. Kasi itinatago na nila yung leader nila eh. Samantalang yung leader ng Israel, nagpapakita sa media, nagbibigay ng speech. Di ba? Ganun kasigasig. Di ba? Kaya makikita natin dito kung sino talaga yung may matinding maigting na gustong pumalag o lumaban at ipaglaban ng kanyang bansa. Di ba? Yung Israel yun. Hindi naman suportado ni US President Joe Biden ang ideya tungkol sa pag-atake ng Israel sa mga nuclear facilities ng Iran. Bagkus ay sinabi nito na gawin lamang nito ang proportional retaliation. Kasi actually totoo 'yon. Sabihin natin kaalyado talaga ng Israel ang ang Amerika. Kaso nga pag sinabi mong nuclear, ibang usap na yan kasi widespread yan. Pwedeng madamay ang
napakaraming bansa. Kaya tama yun yung sinabi ni Joe Biden dito na kumbaga yung pag-atake nila o yung pagganti nila, yung ano lang, hindi ganun, wag sa ganung level kumbaga. Kasi malaki pong epekto talaga niyan sa buong mundo. Pag tinamaan po nila yung mga facility na yon, dahil sabihin na natin hindi mismong ganun yung ila-launch nila, pero ang titirahin nila o tatargetin nila, yung ganung facility, delikado po kasi yun. Ayan lang po, no? Nagawa natin ng magandang reaction video, ang video na to ni Kian Tots. Huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe sa channel niya. Nasa description po ang link ng kanyang video. Huwag mo rin kalilimutan na mag-subscribe sa akin channel para ma-update ka kapag naglalabas tayo ng ganitong reaction video. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.